Ano naman nakakala mo kay Brian? Isa lang sa mga properties mo? Bakit? May pinirmahan ka na bang papeles na magpapatunay na pag-aari mo nga siya? Eh hindi naman ibig sabihin na dahil ikaw ang girlfriend niya, you have all the rights to manipulate his life at wala na siya dapat gawin kundi sundin ang lahat ng gusto mo. May sarili ding buhay si Brian at may karapatan siya na gawin ang gusto niya. Tahimik ng mansyon nang dumating si Monica. Galing siya sa bahay ng isang kaklase at nakipag-party. Gamit ang sariling susi ng main door, ay dahan-dahang kumilos ang dalaga hanggang sa mabuksan ang pinto. Lumangit-ngit pa iyon pagtulak niya. At nang isasara na sana niya, ay biglang lumiwanag sa paligid na bahagya pang sumilaw sa kanyang mga mata. Kanina pa kita hinihintay. Saan ka galing ha, Monica? Dumagundong na tanong ng kanyang ina. Hindi pinansin ng dalaga ang tanong nito. Alam kasi niyang hindi maganda ang may sasagot dito, kaya lalagpasan na lang sana niya ito. Wala siya sa mood na mapagtalo ngayon, lalo na't inaantok na siya. Gusto niya magpahinga na. Kinakausap pa kita, Monica, kaya wag kang bastos. Hinagip nito ang braso niya. Pag-aksiyang tumawa, bago ipiniksi ang braso. Kinakausap niyo pala ako. Akala ko kasi guni-guni ko lang naririnig kong boses eh. Sorry ha, hindi ko kasi narinig. Sarkastikong sambit niya at bahagya pang lumabi. Hindi ka na ba talaga makakausap ng matino? Bakit ma? Kailan mo ba ako kinuusap ng matino? Sa natatandaan ko, palagi nilang masama sinasabi mo sa akin kapag kinakausap mo ako. Huwag mo akong sagutin ng ganyan at huwag mo akong galitin, Monica. Banta ng ginang. Eh kung ayaw mo magalit, huwag mo rin akong galitin. Teka nga muna, bakit ba panay ang tanong mo kung saan ako galing? Dati naman hindi ba? Dati wala kayong pakialam, umuwi man ako rito o hindi. Kaya ako nagkakaganto dahil panay na lang gabi ang uwi mo. Na madalas ka raw absent sa klase mo. Pinagbigyan kita sa gusto mo mag-aral sa Fine Arts, Monica. Dahil ayoko nang pag-awayan pa natin to. Pero ngayon pinagbigyan kita, inaabuso mo. Sabihin mo nga sa akin, may kalokohan ka ba pinagagawa, ha? Singhal nito. Kailan ka pa nagkaroon ng concern sa akin, ha? Kung may kalokohan mo akong ginagawa, wala ka na roon. Matagal mo na ilas sa karapatan mo para mag-usisa. Sumbat niya, sabay talikod dito. Bago pa siya nakalayo, ay muli siyang nahawakan nito. Ano ba? Pagod ako at ako'y inaantok na. At wala akong oras para magsimula ng walang katapusang argumentong ito. Nakakunot ang noon na ipiniksi niya ang brasong hawak nito. Natigalgal ang dalaga sa lakas ng sampal na inabot niya mula sa ina. Sa katunayan ay nawala ang antok niya dahil doon. Nang makabawi ay hinarap niya ito at matalim na tinitigan. Iyon ang unang pagkakataon na sinaktan siya physically ng ina. Sige, sampalin niyo rin ang kabilang pisngi ko if that will satisfy you. Inilapat niya ang mukha sa harap ng ina. Hindi ko na kayang tiisin ang kabastusan mo, Monica. Nagpupuyo sa galit ang nakakatandang babae. Ngunit may isang bahagi ng pagkatao nito ang nasaktan dahil sa ginagawa ni Monica. Sino ba nagturo sa akin na maging bastos ha? Di ba ikaw? Kung ayaw mong kalabanin kita, huwag mo akong kontrahin. Kanya-kanya na tayo ng buhay since then. Matagal mo na ipinamulat sa akin na wala tayong pakialam sa isa't isa. Tsaka, bakit bigla na nakikialam ka sa akin ngayon ha? Anong motibo mo ha, Mami?
Makikialam ako kung sa palagay ko nalalagay sa alanganin ang karangalan ng pamilya natin. Ano na lang sasabihin ng mga tao ha? Na isa kang pakawalang babae? Ina mo ako, pero hindi kita mapangaralan, ganun ba ha, Monica? Ang kapal mo rin naman pala para sabihin sa akin yan eh. Kailan ka ba naging ina sa akin ha? Naluluhang sambit niya. Kailanman, hindi ko naramdaman iyon simula na isilang mo ako. You hated me. Hindi ko naramdamang minahal mo ako at pinag-ukulan ng pansin. Ang mahalaga lang sa'yo pera at karangalan. Mukha kang pera. Hysterical niyang duktong. Luha ang nilisan niya ang kanilang bahay. Masamang-masama ang loob niya sa ina. Aalis muna siya para magpalamig ng ulo, kagaya ng madalas niyang gawin kapag nagkakasagutan sila nito. Sakay muli ng kotse na bigay ng ina noong debut niya. Humantong siya sa bahay ng matalik na kaibigan niya na si Dr. Brian Legaspi. Binulabog niya ang mahimbing nitong pagkakatulog. Bakit ba ang aga-aga mo nang bibisit ha? Tanong nito. Sabay kusot nito ng mata. Pagkuhan ay napatingin ito sa braso. Mag-aalas 3 pala ng umaga, ayon sa relo nito. Hindi niya sinagot ang tanong nito. Basta nagmarcha lang siya, papasok sa magarang sala ng kaibigan. Kita mo to, tinupak na naman yata. Komento ng binata at napakamot pa sa ulo. Ano ba nangyari at napasugod ka rito ng ganitong oras? Alam mo bang nabulabog mo ang tulog ko? Madaling araw na ah. Pero hindi ka mala natakot na magpunta rito nung nag-iisa. Humalikip-kip siya at sabay tingin sa binata. Nag-away kami ni Mami. Nanunulis ang ngusong sabi niya. Na naman nawawala ng pasensyang sambit ni Brian. Nagipit balikat lang siya pagkatapos ay matunog na ng hikab. Dok, pwede ba ako mag-stay dito ng 1 linggo? Iyon ang nakasanayan niyang itawag dito kapag naglalambing. Hindi pwede. Baka lumayas na naman ng mga bago kong katulong. Biro ng binata. Kung ayaw mo ay di wag. Maghahanap na lang ako ng ibang matutuluyan. Right this very moment. Problema ba yun? Inis niyang sabi, sabay talikod dito. Oh, kita mo to. Saglit. Ikaw naman, nagtampo ka agad. Nagbibiro lang naman yung tao eh. Hinawakan nito ang braso niya. Inirapan niya ito. Ang hirap kasi sa'yo eh. Dinadaan mo lahat sa biro. Kita mo nang ang problemado yung tao. Iniinis mo pa. Reklamo niya. Nilapitan ni Brian ang dalaga bago niyakap. Ngunit pumiksi lang siya. Naloko na. Ang hirap pa naman itong paamuin. Anang ng binata sa isip. Sorry na, please. Pakiusap nito. Hindi kumibo si Monica. Akala ko ba you want me to help you? Gusto mo nakakampi, di ba? Nagsorry na ako. Hindi mo pa rin ako kinikibo. Pinanggiliran ng luha ang mga mata niya, kaya otomatikong niyakap si nito ng mahigpit. Kapag ganun ang drama ng dalaga, talo na talaga si Brian sa anumang argumento. Weakness nito ang luha ng kaibigan. Sa tuwing nakikita nitong umiiyak ang babae, ay parang pinipiga ang puso nito. Ikaw kasi, ikaw na nga lang tong kaisa-isang taong naiisip kong tutulong sa akin. Nilololo ko mo pa ako. Hikbi ni Monica. Shh, tahan na. Ang mabuti pa, ihatid na kita sa guest room para makatulog ka na. Alo nito, bago inakay paakyat sa 2nd floor ng bahay ng kaibigan. Hindi na nagsalita si Monica. Dinala siya nito sa pinakamalaking guest room na madalas niyang gamitin kapag naglalaya siya sa bahay. Tanging siya lang ang gumagamit niyon
kaya naroon na rin ang ilan sa mga damit at personal na gamit niya. O siya, sige na. Good morning best friend. Sleep tight. Paalam ni Brian bago humalik sa noo ng dalaga. Matutulog na ulit ako. Maaga pa akong aalis mamaya eh. Marami akong pasyente ngayon. Magrarans ako ng maaga. Sige Dok, salamat. Sagot ng dalaga bago humiga sa kama. Kay dali niya nakatulog dahil sa sobrang antok ni hindi nga siya nag-abala magpalit man lang ng pantulog. Si Monica ay anak ni Miss Gelo Jimenez sa pagkadalaga. Ang alam ng lahat ay iniwan at niloko sa gwela ng dati nitong nobyo at ipinagpalit sa iba matapos malaman na nagdadalang tao ito. Ang hindi alam ng mga tao, ni-rape si Gwela at dahil kahawig na kahawig siya ng kanyang ama, sa kanya nabunto ang lahat ng galit ng ina para sa lalaking humali rito. Dahil walang gumabay kay Monica, lumaki siyang maldita at suplada. Walang preno ang bibig niya, lalo na kapag pakiramdam niya ay nasa lugar siya. Minsan nga noong first year high school siya, nakipagtalo siya sa isang teacher dahil sa itinuturo nito sa tingin niya ay mali na napatunayan naman niya. Dapat sana ay natuwa ang mga klase niya. Ngunit lalo lang lumayo ang loob ng mga ito sa dalaga. Naging dahilan ng insidenteng iyon para magalit ang mga klase niya at awayin siya. Handa siya ipagtanggol ang sarili kung hindi lang napigilan ang isang pakalamerong taga-college department ang tangka niyang pagsampal sa klase. Naalala pa niya ang nakaraan. Hey! Hindi bagay sa santalagitan tulad mo ang nakapag-away. Nakakawala ng respeto yun sa'yo. Anito, pinukol niya ng matalim na tingin ang lalaking nakasuot ng puting t-shirt na may nakaprint na biology in capital letters. Hinablot niya ang kamay mula sa mahigpit na pagkakahawak ng estranghero, sabay alis sa classroom. Nagpunta agad siya sa mini fish pond na kanilang paaralan. Iyon ang pinakapaboritong lugar ni Roan. Naglabas siya ng fish food, saka isinabog sa tubig. Nawala ang galit niya nang makita ang nag-aagawang mga isda. Alam nyo, hindi ko na alam kung saan ko ilulugar ang sarili ko. Lahat na lang tao galit sa akin, pati ang mami ko. Yung mga buwisit kong kaklase, ayun, nagalit sa akin dahil akala nila ipinahaya ko si Miss Robles sa principal. Tama lang naman ang pinagtanggol ko sa sarili ko, di ba? Wala nang ako kakampi. Wala pa akong kaya ipagtanggol ng sarili ko. Alangan na mahayaan kong apihin nila ako. Kausap niya sa mga isda. Habang nakaupo sa nakosling bato, itinukod niya ang mga siko sa tuhod at sinapo ang mukha. Puti pa kayo. Patuloy niya. Wala kayong problema. Pero ako ang dami. Sabi nila, maldita raw ako at suplada. Wala na silang pakialam dun. May hinanakit niyang sabi. Sana nag-isda na lang ako. Ang sarap siguro lumangoy minuminuto na wala kang inaalala na kahit ano. Nagsimula na naman siyang mahabag sa sarili. Yung walang pag-aaralang leksyon para ma-maintain ang grades. Sabi nuli niya. You think so? Ano ng boss na lalaki mula sa likuran niya. Napalingon siya at nakita niya ang lalaking nakailam sa away nila ng mga klase kanina. Nakatayo ito habang ang dalawang kamay ay ipinamulsa sa suot nitong pants. Anong ginagawa mo dito? At saka sino ka ba? Bakit mo ako sinusundan? Ako si Brian Legaspi, biology student from the college department. Pumunta ako dito para mag-apologize sa nagawa ko kanina. Napadaan lang ako at naringgin ko ang sigawan ninyo. Hindi ko naman matiis na
Makita kang madihado ng mga klase mo. Tiyak na pagtutulungan ka ng mga iyon kung nagkataon. Kayang-kaya ko ipagtanggol ng sarili ko sa kanila, no? Hindi ko kailangan ng tulong ng ibang tao. Thanks but no thanks. Mataray niyang saad. Lumapit ito at nakiupo sa tabi niya. Wala ka bang kaibigan dito? Tanong nito. Hindi niya ito sinagot. Sa halip ay tinaasan lang ito ng kilay. Kung wala kang kaibigan dito, pwede mo ako maging kaibigan. Nakangiti ito. Natawa si Monica sa narinig. Ikaw? Makipagkaibigan sa akin? Ay baka nabibigla ka lang. Walang gusto mapagkaibigan sa akin dahil sa ugali ko. Kita mo naman siguro kung paano madiscuss sa akin ng mga classmate ko, di ba? Seryoso ako. Subukan mo. Hamon nito. Narinig ko ang sinabi mo sa mga isda na wala ang kakampi. Kaya nag-o-offer ako na maging kaibigan mo. Natahimik si Monica at muling itinutok ang tingin sa mga isda. Alam mo, ikaw lang naghamon na makapagkaibigan sa akin. Lahat sila naiinis sa akin. Na hindi pa nga nila ako kinikilala. Hinusgahan nila agad ako pagkatao ko. Tuloy na siyang naiyak. Hinawakan ni Brian ang kamay niya. Iyon na nga ang simula ng pagkakaibigan ng dalawa. Kapag may vacant period si Brian, pinupuntahan siya nito sa classroom nila. Nakabuti iyon sa dalagita dahil naging palangiti siya. Hindi lang niya naging kaibigan si Brian. Tumayo rin ito bilang guardian niya. Kumbaga, ginawa nito na paamuin ang tigring nasa loob niya. Dahil naging palangiti si Monica at nagkaroon siya ng ibang kaibigan. Kinabukasan, naramdaman ni Monica ang mahihinang tapik ni Yaya Amparo sa kanya. Bumangon ka na, iha. Anito. Inaantok pa po ako eh. Reklamo niya. Sabay talukbong ng kumot. Abay, malilate ka na sa eskwelahan niyan. Ang sabi pa naman ni Brian, kailangan gisingin kita ng maaga para makapasok ka. 3 araw ka na raw na nagkakating classes at hindi na niya hayaan na absent ka pa uli ngayon. Lintan niya ng matanda. Napahuminding ang dalaga sa narinig. Bakit alam ni Brian na nagkakating klase siya? Sino na naman kayang mahadera ang nagsumbong dito? Bilisan mo na riyan. Ang sabi ng kaibigan mo, sasabay daw siya ng lunch sa iyo sa school canteen nyo. Hintayin mo raw siya doon. Hindi ba sila magkikita ng bruha ngayon? Tanong niya na ang tinutukoy ay ang nobya ng kaibigan na isang dentist. Ewan ko. Siya sige na, maligo ka na doon. Pagkatapos ay bumaba ka na para makapag-almusal. Aantayin kita sa dining room ha. Utos ng matanda. Tumango na lang siya bago nagtungo sa banyo para maligo. May mga bisa na siyang iniwan sa bahay na iyon ng kaibigan. Para sa mga ganitong kaso ay hindi na siya maghanap pa. At hindi na niya kailangang umuwi pa para magbihis sa kanila. Nagtungo na agad si Monica sa kantina matapos ang paumagang subject para roon hintayin si Brian. Kakaupo pa lang niya nang makitang papasok sa entrance ang stepfather niyang si Atty. Francisco Jimenez. Palapit ito sa kanya. Anak! Tawag ng abogado. Huwag mo nga ako tawaging anak, hindi kita ama. Matigas na niyang sabi. Napabuntong hininga ang Ginoo. Okay alam kong galit ka sa mami mo. Pero pagpasensyahan mo na siya. Concern lang sa'yo yun. Nabigla yun kagabi. Huwag mo na intindihan sinabi niya at umuwi ka na sa bahay. Concern? Bakit?
Nasa vocabulary ba ni Mami ang salitang concern ngayon ha, Tito Francis? Walang inang di mag-aalala sa kanyang anak kung gabihin ito umuwi Monica. Natakot din siyempre si Luella na may masamang mangyari sa daan. Nag-iisa ka pa naman. Bakit? Natatakot siyang ma-rape din ako? At kamuhian ko rin ang magiging anak ko? Sabihin mo nga sa kanyang kaya kong alagaan ang sarili ko. At kung sakaling ma-rape man ako, mamahalin ko ang magiging bunga ko nun. Ipapadama ko sa kanya ang pagmamahal na di kayang ibigay sa akin ni Mami. Pakisabi rin sa kanyang salamat sa concern niya. Pero hindi ko na kailangan yun ngayon dahil malaki na ako. Kung sana noong di ko pa kayang pangalagaan ang sarili ko, ay ipinakita na niya ang concern na sinasabi mo, matatanggap ko pa yun. Pero malaki na ako eh. I'm already 23 years old. Pakisabi na lang sa kanyang pabayaan na niya ako. Mahabang linta niya. Tumayo siya mula sa kinauupuan at saka patakbong lumabas ng kantina. Hindi na niya hinintay ang pagdating ni Brian. Ang tanging concern niya ngayon ay makalayo sa lugar na iyon. Agad niyang tinungo ang kinapaparadahan ng kotse at marahas na in-start na ignition niya. Masamang masama pa rin ang loob niya sa kanyang ina. Pinaharurot niya agad ang sasakyan. Wala siyang alam kung saan siya pupunta. Basta gusto muna niyang takasan ang lahat. Sinuong niya ang traffic hanggang sa masumpungan niya ang sariling papunta sa Antipolo. Mabilis na ang takbo ng kotse niya dahil wala na masyadong traffic. Halos itodo niya ang tapak ng accelerator ng sasakyan. Paliko na sana siya sa isang intersection nang mamataang may batang lalaki na patawid sa kalsada. Habol ang lumilipad nitong lobo. Sa kagustuhan niyang maiwasan ng bata, kinabig niya pakaliwa ang manibela at itinodo ang brake. Ngunit bumangga sa isang poste ng Meralco ng sasakyan niya. Nakakalunos ang sigaw ni Monica, kasabay ng malakas na tunog ng sagitsit ng gulong at ang nakakabinging tunog ng malakas na pagsalpok ng kotse niya. Samantala, nagkukumahog sa pagliligpit ng mga gamit si Brian matapos ang konsultasyon ng pinakahuling pasyente niya. Tiyak na gutom na si Monica at namuti na ang mga mata nito sa kakahintay sa kanya sa kantina. Inililigpit na niya ang stethoscope niya nang maramdamang kumabog ang dibdib niya. Bigla siyang kinabahan na hindi niya mawari kung bakit. Patayo na siya mula sa kinauupuan nang masagi ang nakapatong na mineral water bottle sa mesa niya. Napatitig siya sa sahig, kasabay ng masasalatibok ng puso niya. Agad niyang kinapa ang cellphone na nasa bulsa ng hospital gown niya. Kinakabahang tinawagan niya ang cellphone number ni Monica. Panay lang ang ring niyon, kaya landline number sa bahay ang tinawagan niya. Si Yaya Amparo ang nakasagot at sinabi nitong hindi naligaw ang dalaga roon simula nang umalis kaninang umaga. Sinubukan niya muling kontakin ang cellphone ni Monica. Sa wakas ay may sumagot, pero hindi ang dalaga. Lalaki ang nakausap niya. Hello? Si Sergeant Manalo to. Kung kamag-anak ka man ni Miss Jimenez, ay puntahan mo siya ngayon din dito sa ospital. Naaksidente siya kanina. Anang ng lalaki. At sinabi rin kaagad nito kung saang ospital dinala si Monica. Para? Malakas niyang tawag sa sekretarya niya. Matapos ang tawag niya yun, kababakasan ang pag-alala mukha niya. Bakit po, Doc? I have an emergency. Please, cancel all my appointment this afternoon. Hindi na niya hinintay ang sagot ng babae. Lumabas na agad siya sa klinika at nagtungo sa parking lot para makaalis na. Tinawagan niya ang ina ng dalaga habang nasa daan para ipaalam ang nangyari. 15 minutes lang ang pagitan ng pagdating niya at ni Mrs. Jimenez sa ospital na pinagdalhan kay Monica. Asan siya, iho? Luha ang tanong ng ginang sa kanya.
Nandun pa rin po siya sa emergency room, tita. Nililinis pa po ang sugat niya. Hindi mailarawan ng mukha niya. Kahit successful na ang surgery, ay hindi pa rin niya maiwasang makaramdam siya ng pag-alinlangan. Ngayon lang siya natakot ng ganito katindi. Ano raw nangyari? Usisa pa rin ni Mrs. Jimenez. Sinabi niya rito ang impormasyon na nakuha mula sa traffic enforcers ng rumispende kay Monica. Oh my God! Is she going to make it, iho? Hindi ko pa po alam, tita. Pero kailangan mo na pong ilab siya bago po ibigay sa atin yung diagnosis. Sa ngayon po, stable naman po ang vital signs niya. Parang binuhusan ng asido ang puso niya dahil sa kalunos-lunos na itsura ng dalaga. Kanina nakita ito na halos naliligo sa sariling dugo. Napahugulgol si Mrs. Jimenez. What I have done to my daughter? Tita, calm down. Baka makasama po sa inyo. Sabi niya, sabay alalay sa ginang paupo ng bench sa waiting area ng ER. Hindi nagtagala. Lumabas ang isang nurse. Pinatawag sila ng resident on duty ng ospital ni iyon. Kakausapin daw sila nito. Inakay ni Brian ang ginang patungo sa loob. Napahugulgol na naman ito pagkakita sa itsura ni Monica. Nakabenda ang ulo nito at nakasplint ang dalawang paa. I suppose you are the mother of Miss Jimenez, madama. Ano ng doktora? Yes, Doc. Yes, I'm the mother. As you can see, Miss Jimenez, malaki ang pinsala na tamo ng anak ninyo sa nangyari aksidente. She had this large laceration in her head, which I have sutured a while ago. She also had minor cuts on both arms and fracture on both legs, which need further medical and surgical intervention. May mga bubog din ng salamin na nakapasok sa dalawang mata niya na kailangan alisin. Kailangan maoperahan si Miss Jimenez as soon as possible para maagapan ang maraming komplikasyon ng mga natamo niyang pinsala sa aksidente. Hindi na nagpaligoy-ligoy na sabi ng attending physician ng dalaga. Oh my God! Naibulalas ulit ni Mrs. Jimenez sabay iling. Hindi ito makapaniwala sa nangyari sa anak. We need to transfer her to Manila, to the hospital of your choice. Hindi pa ganun kompleto sa modernong kagamitan ng hospital namin dito. Kaya I will refer her to another hospital. Matapat pa rin sabi ng doktor. We understand that, Doc. I will make the necessary arrangement para mai-transfer namin siya sa St. Luke. Ani ni Brian. Okay din, Dr. Legaspi. Antayin na lang natin ang result ng skull x-ray at CT scan niya. You can bring those in Manila. Salamat, sabi ni Brian ulit. Pagkalipas ng ilang sandali, nakahanda ng dalhin si Monica sa Manila sakay ng ambulansya. Iniwan lang muna ni Brian at ni Mrs. Jimenez ang kanilang kotse. Sa ambulansya na rin kasi sila sumakay. Pababalikan na lamang niya ang mga sasakyan sa kanilang driver. Pagdating nila sa Manila, si Brian na mismo ang umasikaso sa mga proseso para sa dadaan ng operasyon ng dalaga. Siya na rin ang kumuha ng best doctors in their field para sa isasagawang operasyon. Mabuti na lang at hindi napinsala ang ulo ni Monica, but still, she remained unconscious. Her vital signs are stable at so far. Okay pa ang mga laboratory results nito maliban sa pagbaba ng platelet at hemoglobin count sanhi na maraming dugo na nawala rito. Kailangan lang na masalina ng dugo ang dalaga. Hindi na nagpatumpik-tumpik si Brian na maging blood donor dahil pareho naman sila ng type. Naisagawa agad ang unang operasyon kay Monica. Inalis sa mga bubog na
nakapasok sa mga mata nito. After 2 days, ay isinagawa na ang operasyon sa fractured leg ng dalaga kung saan binalot ng cast ang mga binti nito pagkatapos ng reduction at internal fixation ng nabali nitong mga buto. Nagigising ang dalaga lalo na kapag sinusuri ng ENT doctor ang mga mata nito, pero bumabalik din kaagad ito sa pagtulog. Mahina pa kasi ang pasyente at hindi pa kaya ng lakas nito. Kaya minabuti ng mga doktor nitong ipasok muna ito sa intensive care unit para sa close monitoring nito hanggang sa maging stable ang kalagayan nito. Lumipas ang ilang araw. Brian, tawag ni Monica sa kaibigan. 1 linggo na siya sa ospital at ngayon ay nailipat na siya sa isang private hospital suite. Bri, sambit ulit niya. Agad na lumapit si Yaya Amparo sa dalaga na siyang pinagbantay na kaibigan sa kanya. Bukod sa private nurse niya habang sa trabaho ang ina at ang binata. O anak, si Yaya Amparo ito. Wala si Brian ngayon dito dahil may emergency. Baka bukas na yun paparito kasi nag-uopera pa. Anang ng babae. Sandaling pinakaramdaman ni Monica ang sarili. Igagalaw sana niya ang kamay para mangapa sa paligid, pero agad siyang napigilan ni Yaya Amparo. Huwag ka na munang gumalaw anak, sawata nito. Bakit ang dilim po, Yaya? Bakit wala po ako nakikita? Nasaan po kayo? Pakiswitch naman po ng ilaw. Nakabenda pa ang mga mata mo dahil inopera yan. Napasukan kasi ng bubog noong madisgrasya ka. Ingat na saad ni Yaya Amparo na para bang anumang sandali ay magkakamali ito na sasabihin. Mabubulag ako? Nahintakutang sambit niya. Abay, hindi anak. Pinagagaling lang yung mga mata mo. Pero aalisin din iyang benda kapag sinabi ng doktor na okay na yan. Natarantang tugon nito. Ganon po ba? Sino po ang kasama niyo ngayong nagbabantay sa akin? Ako lamang at ang private nurse mo. Pero lumabas muna siya sandali. Hindi kumibo si Monica na parang biglang may sumagi sa isip. Bumalik ka na lang sa pagtulog dahil kailangan may balik mo ang dati mong lakas. Yaya, gaano na po ako katagal dito sa ospital? 1 linggo na. Ganun na po ako katagal dito? Alam na po ba ng school ang nangyari sa akin? May final exam pa ako ngayong week na to. Nag-aalalang saad niya. Napangiti si Yaya Amparo. Heto't halos nagkalasog-lasog ang katawan ng dalaga. Ngunit pag-aaral pa rin ang nasa isip. Paano kasi? Hilig na ni Monica ang magpinta at mag-drawing noon pa. At dapat sana noon pa ito nag-aral ng fine arts pagkatapos ng high school. Kaya lang ay tinutulan iyon ng ina dahil mas gusto nitong business-related course niya para raw may alam siya sa pagpapatakbo ng negosyo nila na balang araw ay sa kanya ipamamana. Ikaw talagang bata ka. Huwag mo na masyadong isipin ang eskwela. Dahil pinuntahan na ng mami mo at ng Tito Francis mo ang mga taong dapat lapitan. Isipin mo na lang kung paano ka gagaling agad. Hindi na nagsalita ulit si Monica, kaya inakala na matanda na nakatulog siyang muli. Pero ang totoo, pilit niyang sinasariwa ang mga naganap. Akala talaga niya mamamatay na siya at hindi na makakaligtas sa aksidenteng iyon. Mahal pa rin pala siya ng Diyos kahit papaano dahil binigyan pa siya ng pagkakataong mabuhay.